Unang-una po, magandang umaga at tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Mara Tamundo, kasama ang aking Vice Mayor, Ms. Remy Oyales, ang aking konsehal mula sa Distrito 4, na si Konsehal Boyet Marino, Konsehal Edwin Cayetano, mula sa District 1, Konsehal Sylvia Manensana, mula sa District 6, Konsehal Edwin Salve, at syempre mula sa Distrito 5, Konsehal Ed Magno, Konsehal Harry Becas, at Konsehal Strauss Tugnaw. Ako po si Mara Tamundo, kasama ko po ang aking team dahil po sa araw-araw na hangarin po namin ay makatulong sa ating kababayan sa Maynila. Hangarin po, nakatulong ninyo, kami po ay bumaba na direkta sa taong bayan para mas lalong maramdaman nila ang tunay na pag-asa sa Maynila ay nandito na po para sa kanilang lahat. Kami po ay nandito para lamang ibahagi sa inyo ang aming mga programa na hangarin po namin para sa Maynila. Una na po dito ang programa na direktang agaran po namin ibababa ang livelihood program o pangkabuhayan sa bawat barangay sa Maynila, sapagkat ito na ang pagkakataon na ang bawat Manileño ay magkaroon ng pagkakakitaan at masiguro na sila po ay kakain sa araw-araw. Dito po mabibigyan natin ng pagkakataon na sila po ay tumayo para sa kanilang pamilya at mabigyan ng pag-asa na mapag-aral ang kanilang mga anak. At syempre, ang pinakamahalaga para sa isang Manileño na katulad ko na isang batang San Andres Bukid, Maynila, agaran ko pong gustong protection ang mga lupain po sa Maynila. Kaya na yung mga historical places o landmarks sa Maynila ay kailangan po nating proteksyonan sapagkat ito po ang magsasabi ng tunay na pagkatao ng isang Manileño. Kaya nakakalungkot pong isipin na makita na marami na po ang nawala dahil parang nawala na rin po tayo ng pagkatao. Ganun po ang pakiramdam ng isang tunay na Manileño na nagmamahal para sa kanyang lugar. Kaya ako naman po ay magbibigay ng matibay na ordinansa para maproteksyonan po ang mga historical places para mayroon po tayong maipamana para sa ating mga anak. At syempre, yung lupain sa Maynila ay dapat mapunta sa Manileño. Dapat siguraduhin po natin na ang bawat Manileño ay may sariling tahanan sa Maynila. Mahirap naman tawaging Manileño kung tayo pa ho mismo ay walang tahanan dito. Kaya sisiguraduhin ko na ang lupain ng Maynila at magkaroon ng titulo para sa Manileño at sa pamilya po ng bawat Pilipino sa Maynila. Kasama na po sa aking programa ang pagmamahal at pagmamalasakit at ibigay po natin sa ating mga lolo at lola, sa ating mga magulang, sa ating mga senior citizen. Kaya ako naman po ay agarang magbababa ng 201 na dagdag Pilipino para sa mga senior citizen. Ito lamang po ang paraan na masasabi natin na ang pagmamahal sa magulang ay habang buhay. Ang pagmamahal sa magulang kailangan ibalik ang totoong programa at pagbibigay ng respeto para sa kanila. Mahirap po maging isang magulang kung talagang tayo po ay nakakaranas pa na hindi maganda. Dapat tayo po ay magkaroon ng programa para sa ating mga senior citizen na matagal na naglingkod sa ating pamilya at naging responsable. Alam ko po ang pakiramdam ng isang magulang sapagkat ako po ay magulang na rin. Alam ko kung gaano kahirap na araw-araw nag-iisip ng pagkain, kung paano mag-aaral ang anak at paano mabubuo ang tahanan para sa kanila. Kaya dito po dapat maging priority na po ang mga senior citizen para naman mabawasan ang stress nila. At syempre, para sa ating mga kabataan na masiguro na lahat sila ay mag-aaral, ako naman po ay agarang magbibigay ng financial assistance sa mga mag-aaral sa buong Maynila. Mahalaga na mabigyan natin na magandang kinabukasan ang
Bilang isang magulang, yan po ang kauna-unahang pangamba natin kung paano po mabubuhay at magkakaroon ng matibay na sandigan ng ating anak kung tayo po ay wala na sa mundo. Bilang pag-aalala, kailangan tugunan po natin ito na sila ay magabayan at turuan ng good moral and tradition values bilang isang Pilipino. Dapat hindi po ito maalis sa kanila dahil ito po ay karapatan nila na malaman kung ano po ang pakiramdam na maging isang tunay na Pilipino at Manileño. Siyempre, tayo po ay naturingang Premier City. Maraming problema, maraming basura, maraming natutulog sa lansana at higit sa lahat, nagbubuhol pa rin sa kalsada. Kaya naman ang programa namin ay agarang maglalagay ng mga libre at disenteng pulunan sa bawat barangay. Dahil sa tulad ng buhay ng bawat pamilya, kailangan ibigay ang respeto sa kanilang huling buhay. Dapat dito po ipakita natin na sila ay mahalaga at sa ating gobyerno, dapat tayo po hindi na makatulong. Mahirap po ang sitwasyon natin ngayon. Hindi na po natin kailangan unahin ang pagkakamali ng iba. Pero ito po dapat ay mag-umpisa sa atin yung pagkakaisa po natin at pagmamahal sa kapwa ay kailangan ilabas natin ngayon. Dahil hindi po kailangan ng ating kababayan yung tulong talaga na direktang ibibigay sa taong bayan. Alam niyo po ba na ang budget ng Maynila ay 34 billion a year? Kung tutuusin, gano'n kalaki ang budget na naibibigay natin sa pondo ng Maynila. Kaya naman sa pagpili po ng taong maglilingkod, hindi lang po dapat nagmamahal o nagmamalasakit, kung hindi dapat ang uupo ay hindi magnanakaw. Hindi dapat kukunin ang kaba ng bayan, kung hindi dapat ito po ay direktang maibigay sa mamamayan. Kaya naman kami po ay nandito para gawin ang lahat na mabigay po ang kabutihan para sa Maynila. Yung mga ospital na walang gamot, yung mga barangay health center, kaya sa aming programa, agaran at sisiguraduhin ko po na bawat barangay ay mayroong barangay health center na may gamot at doktor na talagang titingin para sa may sakit at sa mga senior citizen. At titiyakin ko po na ang mga public hospitals at public schools ay kailangan magkaroon ng makabagong kagamitan na magagamit ng Manileño. Kailangan lahat po ng budget ay maibaba. Sa aming pong panunungkulan, magiging transparent po kami hanggang huling sentimo na aming gagastusin para sa programa. Dito po, mawawakasan na ang korupsyon sa Maynila. Dahil ang pinaghirapan ng isang Manileño ay karapatan niyang malaman kung saan mapupunta ang budget at anong programa ang ibababa. Sa tagal ko na pong nabuhay at the age of 47 years old, ni minsan hindi po ako nakatikim ng programa mula sa ating gobyerno sa Maynila. Kaya gusto ko pong baguhin ang bulok na sistema ng politika sa Maynila. Sinasabi ko nga po, hindi ko pag-aartista ang pinasok ko dito para sabihin na kailangan sikat ka. Kung hindi dapat programa ang kaskadin mo at ang Manileño na dapat matutukan sa lahat ng programa. Nakita po natin ang sitwasyon ng Maynila. Kahit ako po ay nangangamba para sa kinabukasan ng aking mga anak.
ang mensahe ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na siya rin pong susuporta para sa ating gobyerno sa Maynila at mensahe na rin ng aking mga konsehal at ng aking Vice Mayor na hangarin ko po ay palagi po ninyong tandaan basta tayo'y Magkasama